Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Georgette Florraine Alduque from BSN3C at ngayong araw, ikinagagalak ko kayong lahat na makilala upang mag-present tungkol sa aming seminar na ang title ay Kalinga Conversations on Mental Health for Parents and Youth. So, kasama ko ang aking mga kagrupo, 10 kami sa isang grupo, at kasama ko sila upang magbigay kaalaman sa inyong lahat patungkol sa mental health ng parents at ng kanilang mga anak o kaya sa kanilang pamilya. Ang title ay Kalinga. Maya-maya lamang ay makikilala natin ang iba't iba naming mga kagrupo para mai-discuss nila sa inyong lahat ang patungkol sa aming seminar. So, magandang umaga sa lahat ng parents at maging sa kanilang mga anak na teenager o di kaya mga bata na manunood nitong ganitong klaseng seminar. So, ikinalulungkot man namin na hindi namin kayo makakasama sa ganitong klaseng seminar, ngunit sa ganitong paraan ay maibibigay pa rin namin ang aming kaalaman sa inyong lahat. So, yun lamang. Tatawagin ko na ang aking susunod na kagrupo para simulan ang aming seminar. Before we start, let us be aware with God's presence. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we gather here today to share knowledge and insights, we invite your presence among us. Grant us clarity of thought, wisdom, and understanding as we engage in this. May our discussions be fruitful and may be open to learning from one another. Help us as a community to break down the stigmas around mental illness. May we extend compassion and understanding to those who are hurting, offering a safe space for them to seek help without fear of judgment. Let each participant with the ability to contribute positively to the conversations, and may we live here engaged and inspired. We entrust to your guidance and ask for your blessings upon it. In Jesus' name we pray. Amen. Hello po sa lahat. Ako po si Maria Angelica Alba. Kami po ay mga estudyante ng CSBC BSN 3C Group 5. Ngayon po, tatalakayin ko po o mag-share po ako ng kaalaman tungkol po sa aming seminar. Committed to promoting mental health literacy, fostering understanding, and creating a supportive community that values the psychological well-being of both parents and youth. So, ngayon po, nais po namin na mapalawak po ang mga kaalaman at gusto po naming magbahagi ng impormasyon at kaalaman tungkol po sa mental health na upang maunawaan po ng mga tao ang issue, sintomas at mga paraan sa mga pagtubong ito. Mapalalim po namin ang malalim na pag-unawa, magkaroon po ng mas malalim na pag-unawa at pangtanggap sa mga issue na mental na kalusugan. Pati na rin po ang mga hamon at mga paraan ng pagtulong at pagtaguyod sa kalusugan ito. Paglikha ng suportadong komunidad, nais din po namin na lumikha ng isang kapaligiran na nagtataguyod po ng pagtanggap, pag-unawa at pagsuporta sa mga individual na may mga issue sa mental health, lalo na po sa mga magulang at kabataan. Sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng kaalaman, magpapalalim po ng pag-unawa at paglikha po ng suportadong komunidad na nais po naming magtaguyod ng mas mahusay na kalusugan sa mga pag-iisip para sa lahat. Kasi po, naniniwala po kami na ang mental health problems at mental health na issue ay nagmamatter po ito at hindi po nababalidate ang mga ito. Ito po ay Sustainable Development Goal number 3, Good Health and Well-Being. Kalinga aims to foster healthy development and well-being in young individuals by equipping parents with the necessary knowledge and resources to effectively recognize, understand, and address their child's mental health needs, both parents and youth. Ang Kalinga po ay naglalayon sa pag-unlad na matibay at maayos na kalusugan o Sustainable Development Goal na bilang 3 ay naglalayong pagyamanin ang malusog at pag-unlad na kagalingan sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman, kasanayan at mga mapagkukunan sa mga magulang upang maayos na makilala, maunawaan at tugunan ang mga pangangailangan sa mental health ng kanilang anak, parehong mga magulang at mga kabataan. Kami rin po ay naglalayon na mas pahalagahan at mapaunlad ang malusog na pag-unlad at kagalingan.
Ito ay naglalayong magbigay ng mga kinakailangan na impormasyon, kasanayan at suporta sa mga magulang upang mas matulungan ang kanilang mga anak na magkaroon ng malusog na pag-unlad at kagalingan lalo na sa larangan ng mental health. Kalinga strives to contribute to overreaching goal SDG number 3 by promoting mental health literacy, resilience, and well-being among children and adolescents. Thus, laying the foundation for a healthier and more inclusive society where individuals of all ages can thrive and reach full potential. So kami po, Kalinga, ay naglalayong maging kasangkapan sa pagsulong ng mental health, katatagan, at kagalingan sa gitna ng mga bata at kabataan na may layuning magtayo ng isang mas magaling at mas kasaliang lipunan para sa lahat. Kasi po, kami po ay naniniwala mental health matters with me, to you, and to everyone. So good day everyone, I'm Joan May Balingasa and today I will be discussing po the objectives of our program. So bakit po kailangan namin mag-conduct ng ganitong programa? So ang main goal po ng aming grupo is para mag-raise po ng awareness sa mga common mental health issues na kinahaharap ng ating mga magulang at kabataan lalong-lalo na sa community. So, sa tulong po ng pagiging bukas sa ganitong usapin, mababawasan po natin ang stigma about sa usaping mental health issues at magkakaroon po tayo ng malawak na kaalaman kung bakit natin kailangan pag-usapan ang ganitong mga topic. So, by this po, we can foster understanding sa kahalagahan ng ating mental health issues lalo na sa ating parents and youth. So, sa tulong po ng ganitong programa, ma-empower po namin ang parents and youth na magkaroon ng kaalaman at skills kung paano po nila mararecognize ang mga simptomas ng mental health issues at kung kailan po nila kailangan humingi ng tulong sa mga tamang profesional. So next po, ipapaliwanag ko po ang word na kalinga dahil maraming beses po natin itong maririnig sa mga susunod na discussion. So ano nga po ba ang ibig sabihin nito? So kalinga po is a Filipino word, means aruga or referring to taking care of someone. So maaari din po natin itong ihalin tulad sa mga salita tulad ng pagmamahal ng magulang, pag-aaruga, o pag-aalaga. Ako nga po pala si Kyla Maxenti Berman at ngayon po ang aking tatalakayin ay tungkol sa mental health. So according to the World Health Organization, mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. Ayon sa World Health Organization, meron tayong 4 na bagay na kailangan malaman upang masabi na tayo ay mentally healthy. Una ay ang enables people to cope with the stresses of life. Sa halip na mabigla o mahirapan sa mga sitwasyon o problema, may kakayahan tayong mag-isip ng maayos at gamitin ang mga kakayahan sa pagresolba ng problema upang may pagpatuloy ang mga gawain sa pang-araw-araw. Pangalawa ay realize their abilities. Kapag ang isang tao ay mas nagiging handa na gamitin at palawakin ang kanilang mga kakayahan at talento, ang kanilang kumpiyansa sa sarili ay lumalakas, nagbibigay daan sa kanila na sumubok ng bagong bagay at magtagumpay sa mga larangan na kanilang pinipili. Pangatlo ay learn well and work well. Sila ay makakayahan na mag-focus sa kanilang mga gawain katulad sa pag-aaral at pagtatrabaho at makisama ng maayos sa kanilang kapwa. Dahil dito, mas madalas na umabot sila sa kanilang mga layunin at nagtatagumpay sa kanilang mga karera. At ang 4 ay contribute to the community. Sila ay nagbibigay ng positibong contribution sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, pagtanggap ng responsibilidad sa gawain ng komunidad, at pagtuturo sa iba ng mga mahalagang kasanayan. At sa ganitong paraan, sila ay nagiging isang mahalagang bahagi ng pagpapalakas at pag-unlad ng kanilang komunidad. At mahalaga rin po na tandaan na ang mental health ay isang patuloy na proseso
Ito ay maaaring magbago at mag-evolve sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Mahalaga na bigyan ng pansin at pangalagaan ang ating mental health sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pahinga, pagkakaroon ng balanseng buhay, pagtanggap ng suporta mula sa ibang tao, at paghahanap ng professional na tulong kapag yun ang kailangan. At yun naman po sa mental health. Hello po everyone, I'm Lovely Balister po from CSPC po. So, ngayon ako naman po ang magtuturo sa inyo kung ano ba ang pagkakaiba ng mentality ng bata, teens at adult. So, ang pagkakaiba sa mentalidad ng bata, teenager at adult ay maaaring magmula sa kanilang mga karanasan or pag-unlad ng pag-iisip at pagbabago ng mga responsibilidad. So, una, dito muna tayo sa bata. So, ang bata ay puno ng pagkamangha at pagtuklas ng mundo. So, dito ang kanilang pangunawa sa mga kahalagahan ng mga gawain at responsibilidad ay hindi pa nila alam. Kumbaga, karaniwang nagpo-focus lang sila sa kanilang kaligayahan tulad ng paglalaro. So, halimbawa po dito, kapag nakakita sila ng bulaklak, so gusto nila itong malaman kung ano ang pangalan ng bulaklak, kung paano ba ito lumalaki. Kung sa paaralan naman, gusto nilang matuto ng bagong salita or konsepto. Or gusto nilang, halimbawa, yung nagkukulay-kulay sila. So, ganun. So, madalas na ang mga bata ay nangangailangan ng paggabay mula sa kanilang mga magulang or sa mga nakakatanda. So, sa kabilang dako, ang mga teens or teenagers, kung tawagin, ay naghahanap na sila ng kanilang sariling pagkakakilanlan at hinaharap. So dito, ang mga teens, nasa yugto na sila ng paglaki, kumbaga sila na naghahanap ng kanilang sariling pagkakakilanlan tulad ng pag-e-eksperimento nila sa mga bagong karanasan. So dito, nagkakaroon na sila ng mas malalim na pag-unawa sa mga kahalagahan ng mga gawain at responsibilidad. So sila ay nagiging mas seryoso sa kanilang pag-aaral at nagkakaroon ng mga personal na ambisyon. Ang mga teenager ay nagkakaroon na rin ng mga emosyonal na pagbabago at nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa sa mga isyong panlipunan. Pagdating naman po sa adulthood, dito ang mga tao ay may malawak ng karanasan at responsibilidad sa buhay. So, kumbaga, ang mga adult ay mas malalim na ang karanasan, may malawak silang pangunawa at mas marami na silang napagdaanan katulad ng mga pagsubok sa buhay. Sila rin mayroong mas malalim na kaalaman at kasanayan sa iba't ibang larangan. So, may mga responsibilidad din sila na dapat gawin sa pamilya, trabaho at lipunan. So, dito, mas seryoso na ang mga adulthood sa mga personal na bagay. So, at may kakayahan din sila na magdesisyon at magpatupad ng mga plano para sa kanilang sarili at sa iba. So, sila ay may malawak na pananagutan at nagiging bahagi ng mas malawak na komunidad. So, mahalaga nating tandaan na ang mga pagkakaiba-iba sa mentalidad na ito ay hindi ganap at maaaring magkakaiba rin sa bawat individual. So, ang mga ito ay mga pangkahalatang paglalarawan lamang at maaaring magbago depende sa mga karanasan at sitwasyon ng bawat tao. Araw po, ako po si Jihan Clavillas. Bali ako po ang natasang magtalakay ng mga problemang maaaring kaharapin ng isang pamilya at ano. So, naririto po ang ilan sa mga problemang posibleng maaaring kaharapin ng isang pamilya at ang epekto na maaaring maidulot nito. So, unang po, financial na problema. Ang mga suliraning pinansyal tulad ng pagbababa ng kita, pagkawala ng trabaho, o malaking utang o hindi pagkasundo sa mga gustusin ay maaaring magdulot ng tensyon sa pamilya. Maaaring magkaroon ng labis na stress, pag-aaway o kawalan sa seguridad sa mga membro ng pamilya. Ang mga suliraning ito ay maaaring makaapekto sa kalusugan, edukasyon at pangkabuhayan ng bawat miyembro ng pamilya. So, pangalawa po, ang problema sa kalusugan, ang mga sakit kapansanan o malubhang kalagayan sa kalusugan ng isang miyembro ng pamilya ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa buong pamilya. Ang pangangalaga sa isang may sakit o may kapansanan ay maaaring maging mapagod at magastos
ang ibang miyembro ng pamilya ay maaari ding mabaliwala ang kanilang sariling pangangailangan o maaaring magkaroon ng pag-aalala sa kalusugan ng isang may sakit na kasapi ng pamilya. Pangatlo, problema sa relasyon. Ang mga hidwaan, hindi pagkakasunduan o hindi pagkaintindihan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay maaring mag-ambag sa tensyon at hindi malusog na mga karelasyon. Ang mga problema sa pag-aasawa, paghihiwalay o pagkawala ng isang mahal sa buhay ay maaring magkaroon ng malalim na emosyonal na epekto sa pamilya. Ang mga hindi malutas na mga alitan ay maaring magdulot ng hindi pagkasunduan, pagkasira ng tiwala at pagkabuo ng bahid ng relasyon. Pang-apat, problema sa pag-aaral at pag-unlad ng kabataan. Ang mga suliraning kaugnay sa edukasyon tulad ng kahirapan sa pag-aaral, hindi pagkasundo sa mga layunin ng pag-aaral o mga isyu sa diskarte sa pag-aaral ay maaring makaapekto sa pagsisikap ng mga bata at sa kanilang pag-unlad. Ang mga problemang ito ay maaring magresulta sa mababang marka, mababang pagganap sa paaralan o mababang antas ng kumpiyansa. So, yun lamang po. At maraming salamat. Thank you for that, Jihan. Good day, everyone. Okay, but before po tayo tumungo sa susunod na topic, ako nga po pala si Danica Rose Ruby Paviliar, but you can call me Nika or Dani for short. I am a currently third-year student taking Bachelor of Science in Nursing at Camarines Sur Polytechnic Colleges. So basically po, we are here to educate and discuss to you the Kalinga conversation on mental health for parents and youth. So as you can see po sa slide, nakalagay po dyan yung mga common problems na na-encounter ng isang bata na maaaring makaapekto sa kanilang mental health o kaya naman sa buong kalagayan ng pamilya. So these are the common problems encountered by children. So first, we have different personalities clashing and disagreements over ways of doing things. So kapag may pagkakaiba-ibang pananaw at paraan ng pagkilos ang bawat isa, pwede o maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at di pagkakaunawaan sa pamilya. So this can lead to stress and a lack of harmony at home, potentially affecting relationship and the well-being of everyone in the family. So number 2, jealousy or fighting between brothers and sister. So basically, sa mga bata, normal naman na mag-away since ang way of thinking nila is medyo immature pa. Pero kung ang pagselos o pag-aaway na yan is pwede rin maging dahilan ng hindi pagkakaunawa ng bawat isa. So the third, we have parents arguing, divorce, or separation. So ang mga sitwasyong ito ay maaaring lumikha ng kawalan ng katiyakan, pakiramdam ng pag-abandona at kaguluhan para sa mga bata na nakakaapekto sa kanilang pagkakaroon ng tiwala sa mga relasyon. So minsan kasi pag nag-aaway ang mga parents natin, kahit na bata ka pa, meron na rin yan nafe-feel kumbaga they absorb it. Minsan pa yung nagiging way kung bakit minsan meron nagre-rebelding anak or kung tawagin is black sheep ng family. O kaya naman ay napakabata pa para magbisyo. So fourth, we have financial stability. When a family struggles financially, it can lead to feelings of stress, anxiety, and uncertainty about the future. Minsan, ang mga bata iniisip nila na pabigat sila since wala pa silang naitutulong sa magulang. And yung parents naman, iniisip nila na di nila na ibibigay yung mga needs ng mga anak nila. At maaari itong maging dahilan ng pag-aaway at hindi pagkakaintindihan ng pamilya. And we have here also bullying. Being bullied can result in trauma, fear, and a sense of isolation, affecting a child's mental health. Kaya as a parent or kung ikaw ay ate or kuya, is kailangan mo maging observant sa anak or mga kapatid mo kasi minsan ang mga batang nabubully ay may changes sa behavior nila. Katulad na lang na halimbawa, yung anak mo is everyday naman pumapasok pero bigla na lang nagsabi sa iyo na ayaw na niya pumasok. It means na may problem siya, so dapat maging aware tayo sa mga actions ng anak or kapatid natin. So number 6, cultural or generational differences. So minsan ito ang nagiging dahilan ng pag-aaway ng bata at ng magulang dahil iba ang generation nila sa mga bata. Like before, sobrang strict ng mga parents dati na to the point na ang oras ay mahalaga kasi dapat ang ginagawa ay may ginagawa ka everyday, linis doon, linis dito. Kaya minsan dahil sa gano'n na situation na-adapt nung parent mo yung gano'n na situation. Kaya minsan nagkakaroon ng tension sa pamilya dahil iba yung generation natin sa kanila.
So 7 is having step family. Ang pag-aayos sa bagong struktura ng pamilya ay maaaring maging mahirap para sa mga bata na nagdudulot ng pakiramdam ng rejection, kawalan ng katiyakan, at mga alitan sa loob ng pamilya. Ito rin ay nagiging dahilan kung hindi natin ipapaliwanag ng maayos sa mga bata at kung bakit ang mga bata ay nagre-rebelde upang bigyan sila ng atensyon ng kanilang pamilya. So 8 is loss and bereavement. Ang mawalan ng mahal sa buhay ay maaaring mag-trigger ng malalim na emosyon tulad ng lungkot, kalungkutan at kaguluhan na nakakaapekto sa parehong mga bata at sa buong pamilya. And then number 9, second to the last, domestic violence. Ang pagmamasid o karanasan ng karahasan sa loob ng tahanan ay maaaring magdulot ng malalim na trauma, takot at emosyonal na pag-aalala na nakakaapekto sa mental na kalusugan ng mga bata at nagpapalakas ng isang cycle ng karanasan sa loob ng pamilya. So, lastly, abuse or neglect. Ang physical, emotional o sexual na pag-aabuso pati na rin ang pagkakaligtaan ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa mental na kalusugan ng bata na nagdudulot ng mga issue tulad ng PTSD, depression at mga problema sa pagbuo ng tiwala sa mga relasyon. So, yun yung mga common problems na nai-encounter ng isang bata mapapamilya o kaya mapalabas ng bahay nila. So, dapat maging aware and observant tayo sa mga kilos ng mga anak natin at mga kapatid. Tungo naman po tayo sa susunod na topic. So, ito po yung common problems na na-encounter ng mga teenagers. So, first, we have body image concern. Siyempre, ang mga nagdadalaga at nagbibinata ng mga kapatid or anak natin is hindi maiwasan na maging conscious sila sa katawan nila. Kaya minsan, pwede rin itong makasama sa kanila dahil kahit di naman sila ganong kataba, ay mas pinipilit nilang pumayat at maging sexy to the point na hindi na sila kumakain o kaya naman napapabayaan na nila yung kumain sa tamang oras. Then second, we have academic struggles. Dahil sa pressure sa eskwelahan at mga personal na mga kadahilanan tulad ng kahirapan sa pag-aaral. So halimbawa, bumagsak siya sa exam and dahil dito, palaging napapagalitan siya ng mga magulang niya at nararamdaman niya ang pressure mula sa eskwelahan at pamilya. So third, we have family conflict. So ang mga hidwaan o problema sa pamilya tulad ng magulang na nag-aaway o paghihiwalay ay maaaring magdulot ng stress at labis na emosyon sa mga teenager. Ito rin ay maaaring maging hadlang sa pag-aaral at pakiramdam ng kaligayahan niya. Then fourth, we have peer pressure. So ang pangangailangan sa sumunod sa grupo o magpakita na sila ay kasali ay maaaring magdulot ng sa mga teenager na sumubok ng mga bagay na hindi nila paniwalaan o hindi pa sila handa. So 5, we have substance abuse. Ang mga teenager ay maaaring mainganyos na subukan ang mga droga o alak bilang isang paraan ng pag-iwas sa problema, pakiramdam ng panggigipit o paghahanap ng pagmamalasakit. And number 6, we have identity exploration. Habang nagpapakilala sa sarili, ang mga teenager ay maaaring magdulot ng mga katanungan tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, kasarian o sexualidad na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pagkalito. So, we also have here bullying, same doon sa nauna. Ang pag-aabuso mula sa mga kapwa-estudyante ay maaaring magdulot ng emotional na trauma, mababang self-esteem, at iba pang mga issue sa pagpapakatao sa mga teenager. So, we have also here parent-teenager differences. So, ang mga pagkakaiba sa pananaw, halaga at mga regulasyon sa pag-uugali sa pagitan ng mga magulang at mga teenager ay maaaring magdulot ng mga iduaan at labis na tensyon sa loob ng tahanan. We also have here, second to the last, the technology overuse. So, ang labis na paggamit ng cellphone, computer o iba pang mga technological na aparato ay maaaring magdulot ng problema sa pagtulog, pag-aaral at interaksyon sa tunay na mundo para sa mga teenager. And lastly, we have pregnancy. So, ang maagang pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan at kinabukasan ng isang teenager, pati na rin sa kanilang pamilya at tinaharap ng sanggol. So,
These problems are part of the growth and development of teenagers, and understanding them is important for providing the right support and assistance in overcoming the challenges of adolescence. So these situations also illustrate how each problem can affect teenagers in different ways and emphasize the importance of providing them with the right support and assistance to address these challenges. So that would be all for the common problems encountered by teenagers. Thank you. Dumako naman tayo sa mga problemang kinakaharap ng mga magulang. Kanina, na-discuss ng aking kagrupo ang patungkol sa problema na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. So, diniscuss niya yung sa mga child at nabanggit niya rin ang sa teenager. So, grabe nga ang pagkakaiba ng itong dalawa, kahit itong dalawa ay masabing anak. So, sumunod naman tayo sa problema na kinakaharap ng mga magulang. Meron akong 8 na ipe-present sa inyong lahat kung ano nga ba ang mga problemang kinakaharap nito at i-discuss ko sa inyo ito pa isa-isa. Una nga nating makikita dito ang pinansyal na hamon. So, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi talaga dito maiiwasan na magkaroon ng problema tungkol sa pera. Minsan, ito ang nagiging unang problema ng pamilya kung bakit minsan ay nagkakahiwalay ang mga magulang o di kaya ay nagkakawatak-watak ang pamilya dahil sa pera. So, paano nga ba natin ito masusolusyonan sa patungkol sa pagkakaroon ng pinansyal na hadlang o problema? So, una nga rito, mamaya ay i-discuss rin ng aking kagrupo ang patungkol sa pinansyal na hamon. So, sumunod naman dito, ang trabaho laban sa pamilya. So, kadalasan ang mga magulang, para sa mga kabataan na nanonood, ang mga magulang natin ay nagtatrabaho para lamang sa atin. So, minsan, nawawalan na sila hindi na nila nababalanse ang oras nila patungkol sa trabaho o sa pamilya. Dahil, meron akong napanood na video o di kaya may mga nakikita kayong video na patungkol dito. Na nawawalan na ng oras ang, kunwari, ang padre de pamilya sa kanyang pamilya dahil kinakain na siya ng kanyang trabaho. Ngunit, hindi rin ito maiiwasan at piliin niya ang kanyang pamilya sapagkat mas pinapahalagahan niya ang pagkakaroon ng sustainability o kaya para sa pang-edukasyon at pang-araw-araw na pamumuhay ng kanyang pamilya. Ano na lamang ang magiging dahilan kung hindi niya pinili ang kanyang trabaho. Kaya minsan, isa ito sa mga nagiging conflict o problema ng pamilya dahil minsan sumusobra na sa trabaho ang isa sa mga magulang o di kaya nawawalan na ng oras sa isa't isa. Sumunod naman dito, ang pag-aalaga sa anak o asawa. Para sa lahat ng mga bilang isang ina, napakahirap ng kanilang role sa kanilang pamilya. Hindi lamang ito nagsistay bilang ilaw ng tahanan, kundi silang nagiging pillars o poste ng kanilang pamilya. Kung wala ang mga nanay, mahirap para sa isang pamilya na magkaroon ng pang-araw-araw na pagkain, ng paghanda nito, o kaya sa mga pamilya na tinutulungan sila sa pang-araw-araw. So, iba't ibang klase naman ng mga pamilya. Ngunit, sa pagiging isang magulang, ang pagpapalaki ng kanilang mga anak ay napakahirap sapagkat kailangan nila ng sapat na atensyon para mabigyan ng isang bata. Dahil minsan, nagsisimula rin ito ng problema kapag nasobrahan sa atensyon ng isang bata o di kaya kinulang ito. Sumunod naman dito ang kalusugan. Hindi maiiwasan na magkaroon ng problema ang bawat isa sa pamilya ng sakit. Kaya minsan nagiging hadlang ito, kaya nagkakaroon ng problema ang pamilya o di kaya ang mga magulang. Kung ang mga magulang natin ay may sakit, para bang nagiging lumpo ang pamilya natin. Kaya nararapat lamang na bilang isang magulang, kahit gaano kahirap na itago yung sakit na ito sa pamilya, nararapat lamang na ipagpaalam ito sa kanila para mas matulungan kanila bilang isang tao at bilang isang pamilya na rin lamang. Sumunod na rin dito ang pansariling crisis. So, bakit ko nga ba isinama ang pansariling crisis? Kung sa madalas ay hindi naman ito talaga nagiging dulot ng problema. So, isinama ko ang pansariling crisis dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong problema. Hindi lamang problema bilang pamilya o problema bilang magulang, kundi problema sa sarili natin. Minsan, hindi na naiintindihan ng isang magulang ang sarili nila o di kaya parang hindi sila makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang pamilya. Hindi na nila alam kung tama ito or mali dahil napapaisip sila. Kadalasan, ang mga ganito ay parang ang mga problema nila ay related na rin or pwedeng konektado na rin sa kanilang kalusugan o di kaya sa sobrang raming iniisip ay nahihirapan na sila, nagkakaroon na sila ng crisis sa pangsarili nila. Kaya kailangan ay laging may katuwang sa buhay upang mas
magkaroon ng komunikasyon o di kaya ang magulang at ang anak ay magkaroon ng komunikasyon para maiwasan ang mga crisis na ito. Sumunod naman tayo sa susunod na slide. Ang susunod na slide ay makikita natin ay tatlo. Ang oras, ang pagpapalaki ng teenager at ang pag-aasawa. Una kong i-discuss ang oras. Bakit nga ba naging problema ang oras? Katulad ng aking na-discuss kanina, patungkol sa trabaho laban sa pamilya. Pwede nating i-incorporate ang pagkawala ng oras o pagsobra sa oras. Dahil hindi natin ma-estimate kung sapat ba yung oras na ibibigay natin o hindi. So, kailangan nating tandaan na bilang mga magulang, ang pagkakaroon ng oras o pagbibigay ng oras sa anak natin o sa pamilya natin ay napakahalaga. So, halimbawa sa isang may project yung anak nyo o kaya merong event na gagawin sa school. So, yung presensya nyo or yung pagiging magulang nyo o pamilya na makikita kayo nung anak nyo na nandoon na pinapanooran sila sa stage o kung ano man, higit na nakaka-apekto ito sa mood ng isang bata. So, halimbawa, yun nga, halimbawa, sa isang pamilya o sa isang project sa school, nandoon ang kanilang mga magulang at ang kanilang mga anak ay nagpa-perform at nakita ng mga anak na nandoon ang magulang nila, yung mood nila ay parang mas naboboost. Mas nagiging masaya sila na, ay gagawin ko to dahil nandito yung mga magulang ko. Kaya, ang pagkakaroon ng oras, kahit nandyan tayo o wala, basta yung pakiramdam na may bibigyan natin sila ng atensyon at oras, ay higit na mahalaga para maiwasan ang mga problemang ito. Sumunod na dito ang pagpapalaki ng teenager. Ang pagpapalaki ng anak ay mahirap na nga. At sumunod pa dito ang pagpapalaki ng isang teenager. So, para sa kaalaman ng lahat, ang pagiging teenager nga ay, sabi nila, ito yung parang isa sa mga mahirap na stages ng isang tao or sa isang identity ng isang tao. Dahil dito sa teenage years nila, dito nagsisimula yung pagiging curious nila or parang makihalubilo o makisama, naku-curious sila sa mga bagay-bagay, dito na malapit ang mga temptasyon, though hanggang paglaki pa naman nila ay mas may mararanasan silang mga problema, ngunit dito sa teenage years na to, dito yung parang ang hirap nilang i-control, like yung mga anak nila, mahirap nilang pagsabihan, dahil nagkakaroon na nga dito yung parang, nagkakaroon na sila ng sarili nilang kaisipan, na iniisip nila minsan tama sila, kaysa sa kanilang mga magulang. Kaya, ang pagpapalaki ng teenager ay isa sa mga problema ng mga magulang. Dahil minsan nahihirapan na silang i-control ang mga ito dahil nga parang curious sila sa mga nakapalibot sa kanila. Kaya bilang isang magulang, kailangan na magkaroon tayo una ay ang tiwala. Mahirap na mabigyan o kaya sa isang connection between sa parents at sa kanilang mga anak. Parang mahirap na bigyan sila ng tiwala dahil nakakatakot yung mga surroundings na nakapalibot sa kanila o di kaya natatakot kayo na baka sila mismo ay magkamali sa kanilang mga desisyon. Ngunit isa ditong reason para mag-grow na rin ang kanilang mga anak o di kaya mag-grow rin ang pamilya ay ang pagbibigay ng tiwala sa kanilang mga anak. So sabihin na natin nagkamali sila. So tayo bilang mga magulang, dapat tayo mismo ay laging nandyan para sa kanila para gumabay. Hindi yung parang tayo pa yung isa sa mga nagiging rason kung bakit nagiging ganon sila o kaya nagre-rebelde sila. So, sumunod naman dito ay ang pag-aasawa. Bakit sa lahat ng mga problemang binanggit ko, ito ang aking hinuli, ang pag-aasawa. So, isa sa mga problema ng mga magulang ay ang pag-aasawa. Dahil minsan, iba kasi yung reason o kaya iba yung parang nararanasan ng mga teenage years rin ng mga magulang compared sa mag-asawa na sila ngayon. Noon, nung sabihin na natin may dalawang mag-asawa. Silang mag-asawa noon, nung teenage years pa sila o di kaya hindi pa sila kinakasal, parang mabilis lang sa kanila yung mga problema, kaya nilang solusyonan agad. Ngunit kapag naging mag-asawa na kayo ay mahirap na dito yung mga problemang tatahakin nyo. Parang hindi na lang sarili ninyo yung iniisip ninyo, kundi pati na rin ang buong pamilya. Kaya minsan, isa ito sa mga nagiging unang rason, kaya sumusunod pa yung mga problema dahil lamang sa mag-asawa. Hindi nila naiintindihan yung isa't isa o kaya parang sila mismo sa kanila ay parang may problema. Kaya dapat lamang na yung dalawang mag-asawa ay mag-usap. So, may mga instances na meron yung mga divorce or kaya parang naghihiwalay o nagkakaroon ng broken family. Though, isa ditong maire-recommenda namin ay yung co-parenting. So, hindi man parang nagkaroon man ng diskusyon yung nanay at yung tatay o kaya nagka-diskusyon sila, dahil pa rin sa kanilang mga anak ay parang hindi man sila nananatili sa isang bahay nila, ay parang mas nagiging maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa.
Hindi yung parang nagsasama sila sa isang bahay, pero hindi lamang nila iniisip na hindi lang sarili nila ang naapektuhan, ngunit pati na rin ang kanilang mga anak. So, yun lamang ang aking discussion, yun ang aking nilagay sa problemang kinakaharap ng mga magulang. So, sumunod naman ang aking ibang kagrupo para i-discuss ang susunod na explanation. Salamat. I'm Princess Joanna Po. So, ang i-discuss ko naman po is about the behaviors and attitudes that can hinder the promotion and support of mental health within families. So, number one po is avoiding discuss your feelings and concerns leading to lack of understanding. So, dito po, napakalaking factors yung wala kayong communication within the family. Although, meron naman po, pero parang limited lang kasi nga hindi kayo open sa isa't isa. So, di maiwasan na yung ibang members ng family is hindi sila nagpapakatotoo sa mga damdamin nila or problem nila sa buhay. Like, for example, kapag yung isang family members nyo is may problem, hindi nyo ma-share yung mga gusto niyang sabihin sa inyo with regard sa problem niya kasi yun nga, hindi kayo yung type ng family na open sa isa't isa, kaya pwede mas lumala pa yung problem niya kasi pinipicture niya lang lahat sa sarili. Then next naman po is not fully engaging or responding to each other's emotion. So, ito naman po, kapag sinabing not fully engaging or responding, yun nga, present ka nga sa pinag-uusapan pero hindi mo naman binibigyan ng pansin or hindi yung mga sinasabi ng isa sa kanilang puso. And then, kaya pwedeng ma-feel niya ng isa na hindi siya nabibigyan ng pansin or pwede kong maging reason para hindi na siya ulit mag-share kasi yun nga, parang pinapakita mo na wala ka namang pake sa mga sinasabi or nararamdaman mo. Then next naman po is dismissing or invalidating each other's feelings. So, yun nga, katulad ng sinabi ko, nakabaliwala lang or hindi mo nabibigyan ng halaga yung nararamdaman ng isang tao, na-invalidate yung kanyang feelings, kaya pwedeng maging distant na siya sa kanyang family. Then lastly po is creating an atmosphere where individuals will judge or uncomfortable expressing themselves. So, kapag ganito po yung environment ng isang tao, pwedeng maging reason to kung bakit takot na siya or nag-aatubili na silang humingi ng tulong sa kanilang pamilya. Mas gustuin na lamang nila na manahimik na lamang kaysa ipahayag pa nila yung kanilang alalahanin kasi alam nilang wala namang mag-iintindi sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Andre Asmarpuri at ako ay narito upang ibahagi sa inyo ang ilang mga tamang solusyon at pamamaraan para sa kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan. Halina po tayo magsimula. Bali may 5 po akong solusyon at pamamaraan na ibabahagi sa inyo ngayon. Handa na po ba kayo? Kung sa ganon, halina tayo magsimula. Una sa lahat, mahalaga ang pagbibigay ng edukasyon at kamalayan sa mga bata at mga binata tungkol sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Sa pamamagitan ng pagturo sa kanila tungkol sa mga sintomas ng stress, pagkabalisa at iba pang mga isyong about sa mental health. Maaari nating tulungan silang maunawaan at makilala ang kanilang mga damdamin. Pangalawa naman, mahalaga rin ang pagpapalakas ng mga kakayahan ng ating mga kabataan sa pagharap ng mga hamon sa kanilang buhay. Tulad na lamang kapag sila ay na-stress, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga kasanayan sa pangangasiwa ng emosyon at pagpapalakas ng kanilang self-esteem, maaari natin tulungan sila maging matatag sa anumang sitwasyon. Pangatlo, isa pang mahalagang aspeto ang pagsuporta sa kanilang mga interes at aktibidad. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na maharap at mahanap at maipahayag ang kanilang mga hilig, maaari nating palakasin ang kanilang kalusugang pangkaisipan. Pang-apat naman, higit sa lahat, pagpapalakas ng malalim na ugnayan sa loob ng pamilya, komunidad, at may malaking epekto sa mental health ng ating mga kabataan. Ang pagtanggap, pagsuporta, at pagmamahal mula sa kanilang mga kapamilya. At kaibigan, ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas at seguridad. At panglima at ang huli,
Hindi rin dapat kalimutan ang pagbibigay ng access sa mga serbisyo pangkalusugan na pangkaisipan. Dapat ay magkaroon sila ng access sa mga counselor, mga piskalogo, at iba pang profesional na maaaring magbigay ng suporta at tulong sa kanilang pangangailangan. Sa pamamagitan ng mga solusyon at pamamaraang ito, maaari nating matulungan ang ating mga kabataan na mapanatili ang kanilang kalusugang pangkaisipan at matagumpay sa pagharap ng hamon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay naging gabay at inspirasyon po ang mga solusyong ito sa ating pag-aalaga sa kalusugang pangkaisipan ng ating mga kabataan. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Sa kabuuan ng presentasyong pinamamagatang Kalinga, Conversations on Mental Health for Parents and Youth, ito ay nagsisilbing daan para mapag-usapan at mabuksan ang kahalagahan ng mental health sa ating lipunan. Nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa at pagsuporta sa mga hamon na nararanasan sa realidad na pwedeng maapektuhan ang mental health, lalo na sa kabataan at sa mga magulang. Ang kamalayan tungkol sa mga issue at usapang mental health sapagkat hindi gaanong nabibigyan ng atensyon ay malaking hakbang upang mabawasan ang stigma na nagsisilbing pangunahing hadlang upang matuunan ang mga isyung ito. Ito ay ang nagsisilbing daan upang magkaroon ng malusog na kapaligiran na nagsisimula sa pamilya at sa tahanan. Ang pagkakaroon ng mainam na komunikasyon tungo sa pag-manage ng stress, pagbuo at pag-maintain ng malakas na samahan sa pamilya at pag-navigate sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan nito, bagamat naghihikayat sa pag-seek ng tulong kapag kinakailangan, pati na rin ang paglilikha ng safe space para sa pagbabahagi ng mga krisis o paghihirap sa buhay, makatanggap ng suporta at pagkakaroon ng access sa o tamang resources para sa paggamot at paggaling. Bago ako magtapos, nais kong magpasalamat sa aming clinical instructor or CI na kay Ma'am Aisa Tabal sa patuloy na paggabay niya sa amin, sa ating mga barangay health workers at mga community health nurses na nagtatrabaho upang matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga miyembro ng komunidad at sa aking mga grupo na nag-discuss dito sa presentasyon. Maraming salamat po at salamat sa pakikinig.